Ano nga ba ang rapture? At ano ang mangyayari pag naganap ito? Handa ka na ba kapatid sa rapture na mangyayari? Madalas naririnig nyo po ito sa pangangaral ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga evangelist, ng mga preacher na merong rapture na mangyayari. At bago po tayo maghanda mga kapatid sa rapture, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng rapture. Ang rapture po mga kapatid sa Greek word is harpazo. Sa English po, caught up or taken away. At sa Tagalog po ang ibig sabihin ng taken away or caught up, pagdagit o pagkuha. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayoy, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayon po sa bersikulo, ang mga namatay sa paglilingkod kay Kristo or nandoon po sa lupa na nakalibing, kukunin po at pupunta po sa alapaap. Pagkatapos po nun, ang mga natitira pang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay dadagitin, kukuhanin, aagawin ang sabi ng bersikulo. Tagalog po doon natin nakita yung pagdagit, pag-agaw, pagkuha, at sa English version po, dito po natin makikita yung salitang rapture po mismo, yung salitang caught away or taken away. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 ng Amplified Version, "For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord." Kaya yun po yung rapture na nakalagay sa Bible. Ito po ay magaganap. Sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, ito ay magaganap. Hindi man maniwala ang iba, ito po ay totoong mangyayari at magaganap sa sangkatauhan na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kapag sinabi ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon, yung unang pagpaparito ng Panginoong Hesus, pag siya po ay ipinanganak sa pamamagitan po ng Birheng Maria. At sa pangalawang pagkakataon po, dito po magaganap yung rapture. At ang rapture po na mangyayari ay magaganap sa huling panahon. Hindi po nagsabi ang Biblia o ang Panginoong Hesus mismo ng eksaktong oras, panahon, taon at pagkakataon. Pero ito po ay magaganap sa huling panahon. Ang huling panahon po na yon, panahon po natin. Marami na po ang nagsabi na darating ang Panginoon. Panahon pa lang po ng mga unang mananampalataya. Pero hindi pa rin dumadating ang Panginoong Hesus. Lagi po natin tatandaan na raw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Kung napakahabang taon na po para sa atin at napakahabang panahon na, sa Diyos po, maiksi pa lang po yan mga kapatid. Totoo pong magaganap ang rapture. Maniwala man tayo o hindi, magaganap po ito. Sapagkat ang unang pagpaparito ng Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao, ipinangako at pinapisay po iyan ng mahabang panahon. At nangyari po 2,000 years ago. At sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na tinatawag na rapture, asahan po nating mangyayari din ito. Sinabi ng Biblia na katulad sa panahon ni Noe, mangyayari po ang rapture. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 38 hanggang 40, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Alam na alam po natin nangyari sa panahon ni Noe. Napakaraming warning na po mga kapatid ng pinasabi ng Panginoon, pero sinantabi at sinawan ng bahala po ng mga tao ito. Dumating ang baha, natira lang po ang pamilya ni Noe na naligtas doon sa judgment ng Panginoon. Ganun din po ang mangyayari mga kapatid sa rapture. Marami po ang nangangaral ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, at ito'y pinagwawalang bahala ng maraming tao. Pero tiyak na mangyayari po ang rapture sa panahon na hindi natin inaasahan, tulad na nangyari sa panahon ni Noe. At ito po yung mangyayari sa rapture. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 34 hanggang 35, "Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may 2 natutulog na magkatabi, maaaring kunin ang isa at iiwan ang isa." Dito po sa verse 34 ng Luke na binasa natin, pwedeng natutulog, dumating po ang Panginoon at mag-rapture. Ang katotohanan po dito, merong matitira at merong kukunin.
Ang sabi rin po ng verse 35, sa dalawang babaeng magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa verse 35, sinabi naman po dito na pwede ring dumating ang Panginoong Jesus or maganap ang rapture sa panahon na nagtatrabaho tayo. Merong kukunin na isa at merong maiiwan na isa. Yun ang katotohanan na magaganap po mga kapatid. Marahil marami po tayong tanong about sa rapture. Yung mga pinag-aralan po natin mga kapatid ay maging linaw po sa atin. Darating ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na hindi natin inaasahan. May mga sign po na sinabi ang Panginoon in the last days. Sa panahon po natin ngayon, pwede nang dumating ang Panginoong Hesus. Kaya po tayo maging handa. Sapagkat meron pong makukuha, merong maiiwan. At tayo po nawa ay makuha. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kakilala natin, kaibigan natin ay hindi alam na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kailangan po nilang maligtas din mga kapatid. Kaya po patuloy po tayong mangaral ng salita ng Diyos sapagkat sa isang kisap mata darating ang Panginoon in a twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Tayong mga buhay, bibigyan din ng bagong katawan. Kaya po maraming naglilingkod sa Diyos na kahit mamatay, okay lang kasi yung pag-asang nagmumula sa Panginoong Hesus. Pag tayo ay hindi naabutan ng kamatayan at dumating ang Panginoon, makikita ng marami na ihahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili at nasa likod ang kanyang mga banal at kanyang mga pinili. Kaya wag na wag tayong titigil na gumawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon, mamuhay ng may kabanalan sapagkat kapag dumating ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon, makikita ng marami na ang lahat ng pagpapagal ng mga banal ay mapapalitan ng kaligayahang nagmumula sa Panginoong Hesus sapagkat darating siya para sa kanyang mga pinili o naglilingkod sa kanya at matuwid na namumuhay sa harapan ng Panginoon. Tatanungin kita uli kapatid, handa ka na ba sa rapture? Kung alam mo na ang ibig sabihin ng rapture at magaganap dito, huwag kang titigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Pwede mong i-share ang video ito sa mga hindi pa nakakaalam ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, sa mga kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga ngayon lang po nakarinig na gitong klaseng pangangaral at ngayon mo lang napakinggan na merong rapture na magaganap, nais ng Panginoon na tanggapin mo siya sa isang maiksing panalangin. Tanggapin mo siya at pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan. At naisin natin na makalakad sa kalooban ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at na pag-aaral ng kanyang salita, tayo makakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin, pikit nyo po yung mata nyo para di kayo madistract. Sabayan nyo po ang ganito: Panginoon, humingi po ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisihan ko po ang mga nagawa ko nung ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Pinapatawad ko rin po yung mga nakagawa ng kasalanan sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian niyo po ang aking puso't isipan. Kung po'y makaganap sa kalooban ninyo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat po nakarating sa akin ang mabuting balita. Salamat po sa kagandahang loob ninyo. Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko pa magpasalamat sino man po ang nakarating sa huling part ng videong ito. Marami nawa tayong natutunan at sa lahat po mga kapatid na tinanggap ang Panginoong Hesus, magpatuloy po tayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Salamat po. Kung hindi nyo pa po nalalike mga kapatid ang videong ito at nagustuhan nyo po ito, like nyo lang po. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, subscribe nyo lang po. Kung meron po kayong mga prayer request, mag-comment lang po kayo mga kapatid. O kaya naman, mag-PM po kayo sa mga platform po na ilalagay ko sa description box. May mga link po tayo ilalagay dyan at kung gusto nyo pong tumulong at sumuporta sa gitong klase ng paglilingkod sa Panginoon, online, physical, pinapangaral ng salita ng Diyos, malayang malaya po kayo mag-donate mga kapatid sa mga link, sa GCash, sa PayPal, at sa mga email po na pwede nyo pong ipadala sa amin patungkol po sa donation. Salamat po mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.